Hindi po tayo po mawit. Nandiyan ka, Lolo. Ba't nandiyan ka na house? Pray. Kaway na po tayo. Sige. Let's pray. Panginoon Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, salamat Lord sa gabing ito. Salamat po sa patuloy na pagsama mo, Panginoon, sa bawat isa at kami naka-enjoy, Panginoon, sa discipleship. Lord, we pray na ikaw po patuloy na manguna sa aming kalagitnaan, Panginoon, at ang presensya ay malugot, Panginoon, sa aming pag-aagitan. Muli, kayo po naman nilalagak ang aming mga oras nito, Panginoon. Ikaw po ang magpapapurihan, magsamba, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. As the deep bucket full, the waters from my soul turn to me. You are Lord, desire to worship you as the gift. And as the deep bucket full, the waters from my you are Lord of my heart, desire to worship you. You are my shield. To you, may my spirit be. You alone are my desire to worship you. As the deer panted for the waters of my soul to thee. You are my Lord, desire to worship you alone. You are my heart, desire and love to you alone. May my spirit be. You alone are my heart, desire and and I love to worship you, and I love to worship you. Find to know, make my find my glory, the power of the every beat, let me fair of you. The home is Christ alone, Christ alone, Christ alone. I place my trust. My glory and the power of the
Let it be said. Is Christ alone. Never be true. Let it be said. My soul Christ alone. Let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa gabing ito na ibinigay niyo upang muli magkakasama kami upang magpalakasan sa isa't isa at mapag-aralan ang iyong salita nang sa ganoon kami ay lumago at magiging kagamit-gamit sa inyong kaharian. Lord, nawa ay ang aming mga kapatiran nakapasok sa Google Meet na ito ay magkakaroon pa rin sila ng Panginoon. Thank you, Lord God, sa iyong kapatihan sa tunay na napakabuti mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Di, kasama mo si Jemima, no? Opo, Pastor. Okay. Edward, kasama mo si Des? Edward, kasama mo si Des? Opo, Tay. Okay. Sino pa ang lumabas ang account dito na may kasama? Sino may mga kasama? Irene, may kasama ka ba? Oh, si Mama lang. Mama mo. Okay. Si Ann. Ann, may kasama ka? Ann, kasama ka dyan? Ako lang po, Tay. Saan si esposo? Namasada. Ganun ba? Okay. Opo. Sige. Ang ating passage for tonight ay ating kukuhanin sa 1 Kings chapter 17 mula verse 8 hanggang 16. Okay? 1 King chapter 7 mula verse 8 hanggang 16. Okay? Edward, pakibasa mo kaya, Edward. Sige po, Tay. First King. Chapter, Tay? Chapter 17, 8 to 16. Ito. Verse 8. First King chapter 17, verse 8. Then the Lord said to Elijah, "Go and live in the village of Serapah, near the city of Sidon. I have instructed a widow there to feed you." So he went to Serapah as
he arrived at the gate of the village, he saw a widow gathering sticks, and he asked her, "Would you please bring me a little water in a cup?" As she was going to get it, he called to her, "Bring me a bite of bread too." But she said, "I swear by the Lord, your God, and I don't have a single piece of bread in the house, and I have only a handful of flour left in a jar and a little cooking oil in a bottom of the jar. I was just gathering up just to cook this last meal, and then my son and I will die." But Elijah said to her, "Don't be afraid. Go ahead and do just what you've said, but make a little bread for me first. Then use what left to prepare a meal for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. There will be always be flour and olive oil left in your container until the time when the Lord send rain and crops grow again." So she did as Elijah said, and she and Elijah and her family continued to eat for many days. There was always enough flour and olive oil left in the container, just as the Lord had promised through Elijah. Verse 17, sometimes later the woman's son became sick. He grew worse and worse, and finally he died. Then she said to Elijah, "O man of God, what have you done to me?" Guard, hanggang 16 lang. Hanggang 16 lang tayo. Okay, tapos Yes. na po tayo. Okay? So, magandang passage ito. Andiyan na ba si Gemma? Wala pa, no? Paboritong passage ni Gemma kasi ito eh. Nalaala ko siya dito sa passage na ito. Ano sa tingin nyo ang topic natin dito? May title akong nilagay doon kanina eh. Ang title, Blessed in Time of Famine. Pero anong pinaka-tema ng passage na ito? Tanong tayo. Irene, anong pinaka-tema? Passage na ito. Tema? Pinaka-tema ng passage. Nagaan tayong dalawa. Ben, ma? I-mute mo. Ay, nakamute nga, mama. Anong klaseng tema tayo? Tema, anong pinag-uusapan niya? Anong Pagtitiwala tayo. tiwala? Okay, pwede yan. Tiwala. Isa pa. Nakabalik na ba si Ann? Si Ann, nandiyan na ba? Dito na pero Nandiyan na. O ano? hindi ko masyadong naintindihan yung ano ni Kuya Edward. Gawa ng dalawang batos dito tayo. Ganon. O di si Rose. Anong tingin mo, Rose, ang pinaka-topic dito, pinaka-tema dito sa passage na ito? Review ko pa lang. Ha? Nakikita ko po ay pagsunod, Pagsunod. Okay. pagsunod at pagtitiwala. Okay, sige, mamaya, liliwanag yan. Anong kondisyon ng balo? Sa simula ng passage na ito, anong kondisyon ng balo? Itirang pagkain na lang nila yung tayo. So, ano na lang, kakarampot na harina at langis, parang pang last meal, pang huling kainan na lang para sa kanila. At sabi nga niya, and then we will die. Okay? So, nasa sitwasyon sila na talagang critical. Wala nang, para bang sa ating kapanahunan, wala ka ng bigas, wala ka ng maiulam, wala ka na pating LPG, wala ka namang panggatong na kahoy. No, walang-wala na. Ganon ka-critical yon. So sa ganitong sitwasyon,
na talagang walang-wala ka na, napakahirap magbigay sa iba. No? It is difficult to give when you are in need. Lalo na ito pa si Elijah, humihingi sa kanila ng pagkain, ng bread. Sa isip-isip ng biyuda siguro, ito na nga kami, ito na yung last meal namin, tapos hihingin mo pa. Ganon ang sitwasyon dito. Napakahirap din yung talagang gustong mangyari sa sitwasyon na ito. Pero bakit ba nangyari ito sa Sarepta? Bakit nagkaroon ng ganong tagutom sa lugar na ito, sa Sarepta? Okay? Kita natin yung buhay ng widow at saka yung kanyang anak ay talaga namang wala nang kapag-apag-asa. Okay? So tingnan natin, no, yung binasang passage na Edward ay ating himay-himayin para natin maunawaan ang ating pinakatema at pinakatopic. Exposition of the passage. Okay? Mula verse 8 hanggang verse 11, makikita natin, lalo na doon sa verse 8, na sinabihan ng Panginoon si Elijah na tumungo sa Sarepta. Okay? Sabi ni Lord kay Elijah, tumungo ka sa Sarepta at doon ay mayroon na akong inutusan na isang balo, parang asikasuhin ka. Yan ang sabi ng Panginoon sa kanya. Ano bang pinaka-background nito? Itong verse 8 saka hanggang verse 11. Ang background niya ay ganito. Doon pa lang sa chapter 17 verse 1, si Elijah ay kinumpronta ang hari, si Haring Ahab. Kinumpronta niya at sinabi niya kay Haring Ahab, sinasabi ko sa iyo, walang magiging ulan sa lupain hanggang hindi ko sasabihin. Okay? Napakatapang ni Elijah. Hinarap niya si Ahab. Si Ahab, by the way, ay isa sa pinakamasamang hari sa bansang Israel. Isa siya sa pinakamasamang hari. So pagkatapos noon, itinago na ng Diyos si Elijah. God hid Elijah doon sa isang ravine across the Jordan. Tinago niya si Elijah doon. At doon sa ano na yon, doon sa ravine na yon, malapit sa ilog, ay kinalinga ng Diyos si Elijah. Paano niya kinalinga si Elijah? Tuwing umaga, nagpapadala ang Diyos ng mga ravens. Ano ba ang ravens sa Tagalog? Mga uwak. Papadala siya ng mga uwak upang dalhan ng pagkain si Elijah. So, araw-araw nakakakain si Elijah ng breakfast at saka supper. Dala ng mga uwak ito. At siya ay nakakainom ng malinis na tubig mula doon sa batis kung saan nandoon siya itinago ng Diyos. Okay? So, but afterwards, after a while, dahil nga doon sa famine, dahil doon sa tagtuyo na si Elijah din ang nag-broadcast kay Ahab, yung ilog kung saan siya kumukuha ng kanyang mainom ay natuyuan. Okay? Ano ba ibig sabihin kapag ikaw ay kinakalinga ng Diyos, pagkatapos ay natuyo, natigil ang supply ng Panginoon? Ano kaya sa tingin niyo dyan? Rem, ano sa tingin mo? Rem? Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo ang nais sabihin ng Diyos kapag yung ikaw ay kinakalinga niya, no? Inaarugan niya, binibigay lahat ng iyong pagkatap, yung ayuda,
Tapos bigla, natigil lahat. Anong ibig sabihin noon? Parang inaalis ka niya dun, Tay. Inaalis ka na. Parang sinasabi ni Lord, tama na. Kailangan, you have to move on. You have to move on so that you can minister to people. Kagaya doon sa nangyari din sa mga Israelita, 40 years silang inaruga ng Panginoon, pinapakain sila ng mana, pinapadalhan sila ng mga pugo na kanilang hinuhuli at kinakain ang karne nito. Pero dumating ang panahon, doon sa kabila ng Ilog Jordan, tumigil ang mana. Kasi ang ibig sabihin noon ni Lord, kailangan kumilos na rin kayo, kailangan matuto na kayong tumayo sa sarili niyong paa at angkinin ang lupang pangako. Ganon din ang sinasabi dito kay Elijah. Elijah, tapos na ang iyong rest, ang recreation, kailangan ikaw kumilos na uli para bumalik, ma-restore sa iyong ministry. So, makikita natin, ito ang pinaka-background doon sa passage na binasa natin. Makita natin yan doon sa verse 1 to 7. Kaya nga sa verse 8, inutusan na ni Lord si Elijah. Pumunta ka sa Sarephat, doon ka muna tumigil, okay? Mula doon sa tabi ng ilog, beyond the Jordan, inutusan si Elijah na ikaw ay pumunta sa Sarephat. Pagpasok ni Elijah sa village, doon sa may gate ng village, nakita niya ang isang widow na nangunguha ng mga patpat. Nangunguha ng mga patpat para gamitin ng panggatong doon sa kanyang lulutuin na last meal. Okay? Tingnan muna natin anong status, ano estado ng mga widows sa kanilang kapanahonan. Sino may idea niyan? J, ikaw naman, ikot sa'yo. BJ, anong bang estado ng mga balo sa panahon na ito? Mga balo tayo, di ba, noon na parang, kumbaga, parang pinagkaitan. Kasi maging yung mana sa asawa, wala rin. Tama. Mga widows, wala silang inheritance rights. Wala silang inheritance rights. Ano pa? Ano pang katangian ng mga widows? Ano pa estado ng mga widows sa kanilang kapanahonan na ito? Ang mga widows, kasama sila sa most vulnerable na sektor ng kanilang society. Sila yung kawawa. Sila yung kasama sa mga pinakamahirap. Walang nagpo-protect sa kanila. Lalo, pansinin ninyo to ha, para kay Elijah, okay? Para kay Elijah, nung nandoon siya sa may batis, sinong nagpapakain sa kanya? Sinong nagdadala ng kanyang pagkain? Edward? Mga crows tayo. Yung mga uwak. Mga uwak. Anong klaseng ibon ang mga uwak? Ito yung ibon. Ito yung yung kumakain ng laman. Sila yung mga parang savage bird na tinatawag. So in other words, itong mga ibon na ito, they are considered unclean. They are considered unclean.
Okay? Yun ang ginamit ni Lord para buhayin si Elijah. Tapos ngayon, pinapapunta niya doon sa Sarephat para arugain naman siya doon ng isang widow. Ano ba ang bayan ng Sarephat? Irene, ano ba ang bayan ng Sarephat? May alam ka ba tungkol sa Sarephat, Irene? Wala po, tay. Wala. Mr. Helen. Eh naman, dito ka sa Ganun din. Wala din. Okay. Si Jemima, ano bang pagkaalam mo tungkol sa Sarephat? Wala po akong idea, Pastor. Wala din. Paano kaya si Des? Si Des dyan, kay Edward. At lugar. Lugar siya saan? Saan lugar siya saan? Wait lang. Sa Israel tayo. Ay, hindi. Sa place. Hindi siya sa Israel. Ang Sarephat ay nasa Sa Sidon. bayan ng Sidon. Oo. Tapos sabi ko nga, mali yung turo mo. Kaya ako alam ko yung Sidon eh. Nag-anong pa kayo dyan? Nasa bayan siya ng Sidon na siyang teritoryo ni Jezebel. Sino naman si Jezebel? Just Jonathan, tay. Ha? Nanay ba siya ni Ahab o asawa? Ha? Nanay siya ni Ahab. Asawa. Asawa. So, Asawa. Ahab ay naging pinakamasamang hari dahil sa influence ni Jezebel. Kasi si Jezebel ay isang prinsesa ng mga Sidonia. Prinsesa siya ng Sidonia. Kaya teritoryo niya itong Sarephat. At ang kanang kalaban ni Jezebel ay si Elijah. Makita natin yan sa mga succeeding verses. Gustong-gusto niyang ipapapatay si Elijah. Na ano pa nga siya, sumumpa. Sabi niya, tingnan natin bago matapos ang araw na ito kung hindi na kita mapatay. Kaya si Elijah ay tumakas. Ganon ang relasyon ni Elijah at saka ni Jezebel. At dahil kay Jezebel sa mga udyok niya kay Ahab, naging pinakamasamang hari si Ahab sa buong Israel. Sa lahat ng mga naging hari ng Israel, si Ahab ang pinaka-pattern ng kasamaan. Siya ang pinaka-modelo sa kasamaan. Ganon ang estado ng Ahab na ito. Okay? So, nung una, ang ginamit ni Lord para buhayin si Elijah ay mga uwak na unclean. Ngayon, pinapapunta naman niya sa Sidon, doon sa Sarephat, na ang mga tao ay also considered by the Israelites as unclean. Kasi mga pagano, hindi nila kasama sa pananampalataya, hindi nila kasama bilang mga Hudyo. No? Talagang ang Diyos pag kumilos, kakaiba, no? At saka kung ikaw si Jezebel, hindi mo rin akalain na si Elijah na kalaban mo, gusto mong ipapatay, ay doon pa pala magtatago sa sarili mong teritoryo. Okay? So makita natin itong widow na datnan ni Elijah na nag-iipon ng mga patpat. Yung mga patpat na iniipon ng widow na ito, ng balo na ito, ay yun yung mga nalalaglag galing sa kariton na pumapasok sa village. Andun doon siya sa pintuan ng village at nangunguha ng mga patpat na gagamitin niya upang ipagluto ng kanilang makain, ng kanilang last meal nga. Okay?
So, si Elijah, nag-request doon sa balo. Sabi niya sa balo, pwede akong makahingi ng tubig? So, tataliman din yung widow, sana, pero nagpahabol si Elijah. Pwede ba kung ikuha mo naman ako ng tubig, samahan mo na ng tinapay? Kasi hindi lang ako nauuhaw, ako ay nagugutom din. Okay? Ordinarily, yung request ni Elijah ay normally, pinagbibigyan talaga yon. Kung ikaw ay estranghero at napupunta ka sa isang bayan, at ikaw ay mag-request ng tubig at tinapay, pagkain, pagbibigyan ka ng mga tao. But this time, makita natin na hirap siyang pagbigyan noong widow. Okay? So makita natin dito na yung sinabi ni Elijah na tagtuyot kay Ahab ay hindi lang sa Israel nangyari, kundi ito ay lumawak hanggang sa bayan ng Sidon. So it was Israel, ang Sidon, who was covered by the drought, by the famine. Kaya hirap yung widow na pagbigyan yung request ni Elijah. Okay? So, but yung request ni Elijah doon sa widow, ini-expose lang noon yung kalagayan ng widow, yung crisis na kanyang dinadanas, at hindi lang yung sa widow, kundi yung sa buong lupain, yung corporate na crisis na talagang tagtuyot, taghirap, taggutom. So that's in hanggang verse 11 yon. Sa verse 12, mayroon dong sinabi ang widow. Sabi niya, as surely as your God, okay, the God of Israel lives, binanggit ng widow yon. Ano ibig sabihin noon? Makikita natin dyan na yung widow, kilala niya si Elijah bilang isang lingkod ng Panginoon na hindi niya kababayan, ngunit galing sa bayan ng Israel. Kaya sabi niya, your God. Kinikilala niya dito yung Diyos ng Israel, yung Diyos ni Elijah. Pero sabi niya, as surely as your God lives. Nung sinabi niyang, your God lives, okay, she recognized na itong Diyos na Elijah ay malakas. Hindi kagaya ng Diyos nila. Ano ba ang Diyos ng mga Sidonian? Ano ang Diyos ng mga Sidonian? Chris, ano ang Diyos ng mga Sidonian? Ano po? Anong Diyos ng mga Sidonian? Anong Diyos-Diyosan nila? Sino? Si Baal. Baal ang Diyos-Diyosan ng mga taga-Sidonia. At si Baal, para sa ating kaalaman, ay isang fertility god. Ano bang function ng isang fertility god? Ang isang fertility god, responsibilidad niya na pakainin ang mga taong naniniwala sa kanya. Kaya, kapag ikaw ay fertility god, kagaya ni Baal, kailangan pagyamanin mo yung agriculture ng mga tao so that magkakaroon parati ng masaganang harvest ang mga tao. Pero by this time, makikita mo, walang harvest, tagtuyo eh. Kaya compared to Baal, ang Diyos ni Elijah ay malakas, matatag. Pero yung kanilang Diyos na si Baal ay mahina. So, comparison nito ng dalawang klaseng, yung isang Diyos at saka ng isang Diyos-Diyosan. Comparison nito. Okay?
Tapos, makikita natin na yung grain, okay, yung grain na ginagawang flour at saka yung langis, sang-ayon sa isang commentary, sang-ayon doon, sabi doon na ito yung mga number 1 export ng bayan ng Saripat. In other words, kilala sila na supplier ng grain at saka langis. At ito ay binabenta nila sa ibang mga bayan. Pero makita nga natin ngayon, taggutom sa kanilang bayan. Walang makuhang langis, walang makuhang mga grain para gawing harina. Now, yung babae dito, yung widow, walang sign. Pagbasahin mo yung kanyang mga salita, walang sign na siya ay naniniwala sa Diyos ni Elijah. No, there is no sign na mayroon siyang personal na paniniwala sa Diyos ni Elijah, si Yahweh. Yung kanila namang ginagawa nitong yung kanila namang ginagawang bread ay isang flat na tinapay, okay? Flat na tinapay, parang hot cake sa atin, harina na niluluto sa langis. Yun ang common na pagkain sa kanilang kapanahunan. Sa verse 13, sabi naman ni Elijah sa babae, sige lang, ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa, pero bigyan mo nga ako ng pagkain. Ginagawa ni Elijah dito, ina-assure niya ang babae. Sabi niya, don't worry, huwag kang mag-alala. Dahil mayroon siyang ipinangako sa babae. Anong pinangako niya sa babae? Rose, anong pinangako niya sa babae sa verse 13 na ito? Sa verse 13, pinangako ni Elijah sa babae. Pakibasa mo na yung passage. Basta na po. Verse 13. But Elijah said to her, don't be afraid. Go ahead and do just what you've said. But make a little bread for me first. Then use what's left to prepare a meal for yourself and your son. For it is what the Lord, the God of Israel, says, there will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and the crops grow again. Ayan. So, may pinangako si Elijah na napakaganda doon sa babae. Parang sinasabi niya sa babae, hindi ka na magugutom. There will always be flour, there will always be oil in your containers. Hanggang sa darating ang ulan. At tandaan niyo anong sabi ni Elijah kay Ahab? Sabi niya, hindi uulan hanggat hindi ko sinasabi. Hanggat hindi ko sinasabi, hindi darating ang ulan. So, a wonderful promise from the Lord. Merong word si Lord na binigay through Elijah na ito ang mangyayari. In verse 14, Kaoming, verse 14, pwedeng pakibasa yung verse 14 uli. Anong passage, Pastor? Nasa anong chapter ng ano? Verse Ano ko lang, 17. kabubukas ko lang po kasi. Kabubukas ko lang. Nakita ko nga. Opo. Join mo lang. Chapter 17, verse 14 ng First King. First King. Saglit po. Ito na. 17:14 po. Oho. Okay, dito sa may ilaw ng konti. Sabi po dito, go ahead and prepare your meal, but
first bake a small loaf from what you have and bring it to me, and then prepare the rest for you and your son. 13 po yun. For this is what the Lord, the God of Israel says, the bowl will not run out of flour, or the jar run out of oil before the day that I, the Lord, send rain. That day. O, yung kasunod na Ah, 44. The widow went and did as Elijah had told her, and all of them had enough food for many days. Yun po. Yan. So nagkaroon sila ng pagkain. Kung ano yung sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Elijah ay nangyari. So verse 15. Sister Christy. Verse 15, Sister Christy. Sister Christy, verse 15. Andiyan pa ba si Sister Christy? Verse 15. May nagbasa na ba ng verse 15 kanina? Wala pa, tay. Wala pa? Oh, si Sister Si mama Christy. na lang. Si mama na lang. Sige. Nagboluntaryo ka na naman ng iba. Verse 15, Tagalog ito, kasama sa Ginawa ng babae ang utos ni Elias at hindi naubos ang pagkain ni Elias at ng mag-ina sa loob ng maraming araw. Ayan, verse 15, ano? Kita natin. Sinunod ng balo si Elijah. Okay? In other words, nagtiwala siya kay Elijah. Nagtiwala siya sa Diyos ni Elijah. At kasama si Elijah at ang pamilya noong balo, sila ay hindi naubusan ng pagkain sa panahon ito ng tagtuyo. Kaya nga yung title natin sa unahan, Blessed in Time of Famine. Pinagpala sila ng Panginoon sa panahon ng tagtuyot, sa panahon ng kawalan. Okay? Now, verse 16. Okay, verse 16. Verse 16. Balik tayo kay Jemima. Hindi po. Basa po. Basa, Jemima. For the jar of flour was not up, and the jug of oil did not run dry, in the keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Doon sinabi talaga, it was affirmed na yung kanyang jar of oil hindi na ubusan ng langis, yung kanyang bowl of flour hindi na uubusan, at sila ay nanagana sa panahon na ito. Okay? So yun yung ating paghimay. Hinimay-himay natin yung passage mula sa verse 8 hanggang verse 16. Kita natin yung takbo ng kwento mula doon sa time na inutusan ng Diyos si Elijah na tumungo sa Sarephat hanggang doon sa time na abundant na yung pagkain ng balo at ng kanyang pamilya at pati na rin kay Elijah. In other words, ang actually pinapakain ng Diyos dito ay si Elijah. Bakit kaya ginawa ng Diyos na ang nagpapakain kay Elijah ay isang balo? Nung una, nagpapakain kay Elijah ay mga uwak. Ngayon ay mga balo. Bakit kaya? Sinong gustong sumagot? Des. Bakit kaya? May siguro mga
tinitingnan niya yung mga taong walang kakayanan na magbigay na yun yung ginamit ni Lord para magbigay sa kanya, para ganon. Bakit nga? Bakit nga kailangan yung mga taong yan, kagaya ng balo na walang-wala na talaga, o yung uwak na wala namang kakayanan? Kung titingnan mo pa nga, yung uwak, dala-dala nila yung karne pala kay Elijah. Kakainin nila yun eh. Kasi carnivorous yung mga uwak na yun eh. Bakit yun ang ginagamit ng Panginoon? Siguro kay para makita yung kapangyarihan ni Lord sa buhay niya. Hindi ko alam eh. Tama. Alam mo kasi, ang mga lingkod ng Diyos, kagaya ni Elijah, katungkulan ng mga taong miniministeryuhan nila na sila'y buhayin. So, propeta si Elijah sa bayan ng Israel. Ngunit hindi siya kinikilala ng mga tao, lalo na nung hari, lalo na yung pinuno, at saka yung asawa niyang si Jezebel. Kung kaya ang ginamit ng Diyos ay uwak at saka yung balo upang hiyain ang Israel dahil sa kanilang kakulangan sa kanilang responsibilidad. Kaya nga, parang yun eh, parang balik sa kanila, nag-pronounce si Elijah ng tagtuyok sa bayan ng Israel na umabot hanggang sa bayan ng Sidon. Sabi pa nga ng ibang commentator ay hindi lang sa Israel at sa Sidon ang tagtuyot during this time. Sa buong Middle East, nagkaroon ng tagtuyot sa panahon na ito. Why? Because God's people did not fulfill their responsibility to the man of God or the worker of God. Okay? So makita natin ngayon, after our exposition, ang tawag kasi doon exposition, hinihimay mo yung bawat talata ng passage. Exposition ang tawag doon. Ano ngayon ang mga prinsipyo? Okay? Base doon sa ating naunang discussion, ano ngayon ang mga prinsipyo para tayo ma-bless ni Lord at ma-bless naman natin ang iba? Ano mga principles so that we will be blessed in order to bless others? No? Blessed to become blesser. Blessed to become a blessing to others. In times of crisis, in times of famine, in times of drought. Ano mga prinsipyo makuha natin doon sa nauna nating discussion? Bigay ka nga, BJ, isang prinsipyo. Sa prinsipyo tayo, dun sa ating ang prinsipyo, para tayo ma-bless, para maging blesser naman. Bless to bless, ang ibig sabihin nito. Yung yung pagsunod ni Elijah sa sinabi ni Lord. Kasi kung yung pagsunod niya, yung pagkilos niya pa, ginawa niya yung kumbaga, nag-action siya, kaya siya binless ni Lord, tsaka na-bless yung dito widow. Sa listahan ko, yung sinabi mo ay number 2 yan. May number 1 pa dyan. Ang number 1 na prinsipyo, ang solusyon sa kahit anumang crisis, okay, ay magsisimula sa isang salita galing sa Diyos. In times of crisis, there will always be a word from the Lord. Maaring isasabihin niya ito sa pamamagitan ng kanyang propeta. Tapos ibo-broadcast ito.
Kagaya ng nangyayari nga sa Amerika ngayon. America is in crisis. Kita mo, America divided. Pero ang daming sinasabi si Lord, idinadaan sa mga propeta. Kaya nga tayo last week nag-aral tungkol sa prophecy. So, the first step towards the solution of the Lord of any problem or a crisis ay a word from the Lord. Hanapin mo ang salita mula sa Panginoon. Kasi God will always reveal to His servants what He is about to do. Saan mo makita ang book yan? Na ipapahayag ng Diyos ang kanyang mga plano sa kanyang mga servants. Sa aklat ng, if I'm not mistaken, sa Amos. Sa aklat ng Amos. Today, mayroon din tayong crisis na hinaharap. Sa kanilang panahon, ang crisis ay yung drought, yung famine, yung starvation. Tayo ngayon, ang ating crisis na hinahanap, hindi lamang yung COVID-19, okay? Yung threat galing sa mga globalist, yung threat galing sa mga socialist, yung threat galing sa mga komunista, at yung threat galing sa mga liberals na nais sirain ang ating pananampalataya. Kaya it's now time to seek the word of the Lord. It's now time for us na makinig kung anong sinasabi ng Panginoon sa atin. Yun ang una. Number 2, sabi ko number 2 yung sinabi mo kanina, Je. Okay? Ang sagot kasi sa crisis ay himala. May himala na gagawin ng Diyos. Maaring malaking himala, maliit na himala, pero mayroon at mayroon siyang gagawing himala. Kanina ang solution starts from with the word of the Lord. Ngayon naman, a miracle. Miracles will begin to happen with an act of faith. A step of faith and an act of obedience. Paano nangyari yung himala dito sa ating pinag-aralang passage? Yung pagsunod ni Elijah, yung kanyang kumpletong pagsurrender sa kalooban ng Diyos at saka doon sa pagsunod noong balo. Sumunod ng balo, saka nangyari yung himala. A simple act of faith. Okay? By a simple act of faith, sinasabi nung balo na naniniwala na siya sa Diyos ni Elijah. Kaya nakayanan niyang ibigay ano man yung natira sa kanyang harena at sa kanyang na gagawing tinapay, na kaya niyang ibigay kay Elijah. Nagkaroon ngayon. Okay? Usually kasi habang nakaharap ka sa problema, maaring hindi mo makikita kaagad yung solution. Maaring hindi mo alam kung anong gawin. Pero kapag ikaw ay magsimula ng humakbang in faith, then liliwanag na ngayon kung anong nais mangyari ng Panginoon. The first stage to a miracle is a step of faith, an act of obedience. Ano pang passage? Ano pang prinsipyo makukuha natin? Sino pa ba dito? Dward. Anong prinsipyo pa dito, Dward? May nakita ka pa ba? May nakita ka pa bang prinsipyo iba? Kaya. Kasi hindi yung isa sa mga nakita ko kanina yung faith produce miracle.
Prinsipyo natin. Ano pa, Dord? Wala na? Siguro, yun na lang siguro tayo, yung faith is step between promise and assurance eh. Para yung assurance mo. Okay. Ako nakita ko dito, pangatlo, we cannot outgive God. We cannot outgive God. Because God, ang ating Diyos, He delights in blessing His children. Tuwan-tuwa siya, gustong-gusto niyang pagpalain ang kanyang mga anak. At yung pagpapalang abundant, yun ang gusto niyang mangyayari. Itong balo, worried siya. Dahil iisa na lang, last meal na nila. Hindi niya alam kung saan manggagaling yung kasunod na meal, sunod na kainan. But then God gave much more. Anong sabi ng Diyos? Hindi ka mauubusan ng arena. Hindi ka mauubusan ng langis. Much more abundant kaysa doon sa iniisip noong balo. Kasi yun ang Diyos. He is a God of abundance. And we cannot outgive God. We cannot outgive God. Pang-apat, yung famine ay talagang napakahirap na experience yan. Nakaranas na ba tayo ng tagtuyot? Ha? Nakaranas na ba kayo ng tagtuyot? Ha? Sino sa atin ang hindi pa nakaranas ng tagtuyot? Actually, itong nangyari sa atin, yung tayo ay na-lockdown mula noong March, nagkaluwagan lang nitong bandang October, mula March hanggang September, technically tayo ay dumanas ng tagtuyot. Hindi natin alam kung saan manggagaling ang ating kakainin. Okay? But, dahil tumatakbo ang buhay, may mga iba pang crisis ang dadanasin ng mga tao ng Diyos. Other crises will come. Kaya yung provision ni Lord para doon sa naunang crisis, nakadesign lang yon para doon sa crisis na yon. Sa mga susunod na crisis, we have to continue on trusting, depending on the Lord. We have to continue trusting and depending on the Lord. As crisis will come, kinakailangang i-reaffirm, ipamumuhay natin ang ating patuloy na pananampalataya sa Diyos. Yun yung hindi daw nakakap si Ate Gemma. Ha? Ano yun? Nag-comment si Ate Gemma, hindi daw siya in-accept. Yung paano hindi in-accept? Wala po nalabas. Hindi naman pwedeng hindi i-accept. Maring hindi nakapasok yung kanyang kanyang Ayan po ngayon lang. Oo nga, nakita ko ngayon. Okay? So God's provision is never intended para tayo ay maging printing na doon. No. Kailangan mula sa himala na ito, lalakas ang ating pananampalataya para sa susunod na crisis,
mayroon pa tayong pananampalataya na patibayin uli para harapin yung kasunod na crisis. There will be other crises, but we will have to face them as they come in the name of the Lord. Okay? Ngayon lang may nakita akong panlima. Actually, ang notes ko 4 lang. May nakita akong panlima. Panglima. Pwede mo ma-type yan, Chris? O hindi na, ano? I-note nyo na lang. Pwede naman, Daddy. Type ko lang. Pwede? Ang panglima ganito. Dito sa pagkakataon nito, God proved na hindi lang siya Diyos ng Israel. Siya ay Diyos ng iba't ibang mga lugar. That He is a God. God is not limited to territory or circumstances. Yun yung prinsipyo doon. God is not a limited God. It's not limited to territory or circumstances. Kaya nga, kahit sa teritoryo ni Baal, kaya niyang arugain ang mga taong nagtitiwala sa kanya. So, ano man ang mangyayari sa daigdig, magkaroon man ng pagbabago ng sistema, mapasok man yung mga globalista, ang Diyos sa panahon na yun ay Diyos pa rin. Hindi siya kagaya ng Diyos yung Diyos ng Encantadia, si Emery. Di ba si Emery doon natalo ng mga kapwa Diyos? Kaya napalitan si Emery. Hindi, ang ating Diyos ay hindi matatalo, hindi mapapalitan. Magpapatuloy siya na magiging Diyos sa ating lahat. So these are the principles that we can gather from our study of 1 Kings chapter 17, 8 to 16. Any questions? Question? Clarification? So ito yung mga prinsipyo para ikaw ay maging blessed in times of crisis, and in turn, ikaw ay magiging blessing naman sa iba. Kung wala ng question, wala ng point of clarification, hihingin ko kay sinong pwede kong hingan dyan ng closing prayer. Sige, may tanong, sige. Di po ba nag-start na ng vaccination? Meron tayong mga naririnig tungkol dun sa vaccine. Okay. Iniisip ko lang kung ang Diyos ay hindi limitado sa circumstances. Kaya na kung sakali ang isang anak ng Diyos o yung nananampalataya sa Diyos kahit pa hindi ko alam kung anong kalagayan, halimbawa at siya ay naturukan ng vaccine at meron nga yung ganong klaseng elemento, hindi kaya posibleng alisin yun ng Diyos para hindi siya maapektuhan? Ako'y naniniwala na kayang-kayang gawin ng Diyos yan. Kahit mayroong hindi magandang mga ingrediente ang bakuna, ito'y ipopurify niya. Ito'y lilinisin niya. So that hindi mapapahamak ang kanyang mga anak.
Ako naniniwala ako sa ganyan. Pero makita mo naman, parang kumikilos na nga si Lord eh. O, tingnan mo, yung mga lumalabas na balita tungkol sa Pfizer, nasisira na yung pangalan ng Pfizer. Hindi pa natin alam kung ano pang susunod na mga mangyayari. Hindi natin alam kung ano pang mga susunod na mangyayari. Kasi ang Diyos ay, sa panahon na to, ang Diyos ay full of surprises. Marami siyang pwedeng gawin na magugulat na lamang tayo. Eh, yun din ang paniniwala ko. Tapos yun pong yung nangyayari kay Trump ngayon, na itinago ng media, ng mainstream media. Ang ano naman dyan, pagkaunawa ko doon sa mga pinagsama-sama kong mga propesiya ay hindi pa tapos. May gagawin pa ang Diyos. Let us just wait daw hanggang sa matapos itong linggong ito. Parang ang senaryo ay itong week na ito ang pinaka-critical period. Pero lahat mukhang ginawa ni Lord na requirement na ang mga Kristiyano ay talagang magkaisa sa panalangin. Para sa pananaig ng light versus darkness. Kasi alam naman natin na darkness itong pumapasok. Doon na lang sa pandaraya sa eleksyon, darkness yun eh. Marami namang lumalabas na whistleblower, pero hindi nga inilalabas sa mainstream media. Kaya hindi alam ng mga tao. Kaya mga tao naniniwala pa rin na ayos lang. Pero we'll never know. Because kayang-kayang kumilos ni Lord sa kaisipan ng mga taong nandiyan ngayon, sa mga aktor. Mga ano lang yan eh. Isang malaking palabas yan na mayroong mga actors. So depende lang sa yan. Kung yung mga aktor, kung sino ang kanilang susundin. At malaking responsibilidad, lalo na mga Kristiyano sa Amerika, na sila ay magkaisa sa kanilang panalangin para, not necessarily for Trump, pero para sa kanilang bansa. Para sa kanilang bansa. Yung nangyayari dito naman sa ating bansa, yung action ng defense regarding UP. Hindi pa natin alam yan. Hindi natin alam ang ano niyan. Kasi doon, kailangan talagang ang mga Kristiyano dito sa Pilipinas ay magkaisa din laban doon. Kasi ang kumikilos dyan din ay syempre yung masyadong choppy. Ay, sorry po. Mahina pala yung internet ko. May tinext pala yung pamangkin ko. Dahil iba na yung internet. Sige po, saka na lang. Akin lang aayusin yung internet ko. Okay. Meron pa ba ibang question? Meron pa, Jeff? No. Tayo. Nika. Para tayo, tatanong ko lang, bakit doon sa, di ba, biglas ni Lord yung widow? Bakit kumbaga parang merong expiration yung blessing sa kanya? Kasi nga bagong circumstances na rin. Para yung parang yung kaya rin. Parang dispensation. Yung ito kung nangyari dito sa isang phase, foundation ito para sa susunod na phase. Kaya mo sunod nangyari, nagkakanak ng balo. Oo nga. Foundation yun eh. Para Tapos ang pangatlo, namatay, tapos nagkaroon ng time na mag-testimony yung balo sa harap ng hari. Ang ganon. So, same principle yan sa buhay natin.
Hindi natin masasabing forever nga eh. Okay na ako. I'll just rest on my laurels. Kasi ayos na ako. Hindi. No. Hindi. Nagiging complacent kasi tayo eh. Hindi dapat ganun. On the move. Ang isang Kristiyano, always on the move. Huwag tayong maging komportable. Because comfort zones ay paboritong galawin ni Lord. Kinakati niya yung ating mga comfort zones para tayo ay mag-move on. Okay? Okay. Okay na. Meron pa ba iba? Meron bang pumasok na hindi ko na note yung yung pangalan? Meron? Hello? Late na ako. Bakit ka na late? Paborito mo pa naman tong topic na ito. Phil, tapos nagkapasok ako, hindi ako na-accept, mabas ako uli para mag-chat. Naghintay ka lang sana. Maring Okay. O sige, dahil nandiyan ka naman, ikaw na mag-closing prayer. Kaya, yes, mag-closing prayer. Yung tenor ng Lord, bless me and make me a blesser. Kuya Oming, ikas dali lang tayo. Kuya Oming, bukas ha, maga po tayo. Kuya Oming. Andiyan ba si Kuya Oming? Nandito ako. Ano oras po tayo bukas? Mga 8:30, 9? Paggising mo. Wow! Alas 10 ang gising mo, di ba? Di naman po. Di ba? Alas 7 naman. Di mga alas 8, medyo. Sige po. Tinanong ko naman kasi renewal siya, hindi naman daw mahirap. Sabi ni Pastor Jeff. Tuloy na. Nakuha na po yung sa barangay, kuya? Meron na. Kumuha na ako sa barangay kanina. Okay. Sige, bukas na lang. Sige. Inanong ko na tayo para bukas, kami bukas lalakad. Sige. Sige, malangin ka na. Sige, let us pray. Lord, we thank you, O God, sa word na binigay niyo po sa amin. Salamat dahil higit sa lahat, mayroon kaming assurance na kahit anong mangyari, you are in control of everything, Lord. At you are able to keep, Lord, na hindi kami mapapahamak dahil you will make a way, O God, ano man ang sitwasyon na kaharapin namin, Panginoon. Ang mahalaga lang po, Lord, ay patuloy kami mamuhay na nakadepend sa inyo, nakatune in sa inyo upang mabatid namin kung ano ang mga bagay na gagawin namin, lalo na sa darating na hinaharap, Panginoon. Nawa, bigyan niyo po kami ng strong discernment, Lord. At higit sa lahat na habang tumatagal ang panahon na ito at naghihintay kami more na ang aming relationship sa inyo ay magkaroon intimacy, Panginoon, upang ang iyong heart ay maging heartbeat din namin, ang iyong isip ay maging isip din po namin, Panginoon. Kaya Lord, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo na hinihiling ang patuloy na anointing, lalo-lalo na sa pag-preach ng iyong gospel sa mga lost souls, Lord. Gamitin mo kami mightily dahil ito ang need ngayon, Panginoon, ang ma-preach namin ang iyong gospel, O God.
And we pray din po, Panginoon, sa bawat isa na naririto, patuloy mong bigyan ng covering and protection ng iyong blood, Lord. I-bless mo ng good health, palakasin mo ang aming immune system, O God. And pagpalain mo kami lahat, Panginoon, sa gitna ng pandemic na ito upang ma-display namin ang iyong power, Panginoon, upang makita nila na ang Diyos namin ay tunay, buhay, makapangyarihan, Lord, para sila encourage namin lumapit at kumilala sa inyo, Panginoon. Lord, we pray rin po sa lakad namin ni Kuya Oming sa pagpunta sa City Hall na i-prepare mo yung mga tao na mag-aasikaso nito, Lord, nawa ay matapos namin agad at hindi masayang ang aming oras. Thank you, Lord, dahil alam namin na may ginagawa na po kayo. At bless mo po ang lahat ng mga anak mo sa mga oras na ito. We declare, O God, answer prayer. We declare, O God, victory upon victory. In the mighty name of Jesus, Amen. Amen. Amen.